Once I stood in the night with my head bowed low, in the darkness as black as could be, and my heart felt alone, and I cried, "Oh Lord, don't hide your face from me. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the great unknown. Take my hand, let me stand where no one stands alone. Like a king I may live in a palace so tall, with great riches to call my own. But I don't know a thing in this whole wide world that's worse than being alone. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the great unknown. Take my hand, let me stand where no one stands alone. Oh, take my hand, let me stand where no one stands alone. Where no one stands alone. Muli po, isang magandang hapon sa bawat isa sa atin. Magandang hapon din po. Isang kagalakan po na tayo bilang mananampalataya ay patuloy na nagkakasama para magpuri at magpasalamat po sa ating pong Panginoong Diyos. Ang mabuting balita po na ating naririnig sa ating paligid ay unti-unti na pong kumakaunti ang mga nahahawahan ng COVID. Gayunpaman, ang mata ng mundo ay nakatuon naman po sa Ukraine at sa Russia. At alam naman po natin na yan po'y nasusulat. Sinabi na po ng ating Panginoon sa atin yan. That the world is not falling apart, but rather it is falling into its place. Tama po ang banal na kasulatan. May mga digmaan at mga balita ng digmaan. At may mga darating sa ating paligid na mga bulaang mga propeta, mga bulaang tagapagturo na maglalayo sa ating sa tamang pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, mahalaga po na tayo po ay nagbabasa ng salita niya, nag-aaral ng salita ng Diyos, no? At tayo po ay nagpapagamit sa Diyos sa mga pagkakataon na nais po niya tayong gamitin. Hindi po tayo dapat matakot sa mga bagay na nangyayari, kundi lalo lamang po tayong maging masipag dahil kapag ka nakikita na natin ang mga bagay pong iyan, ibig lamang pong sabihin malapit nang dumating ang ating Panginoon. At ang pangako po niya, hindi niya tayo iiwan at pababayaan dahil higit yung nasa sa inyo kaysa sa nasa sanlibutan. Sabi po sa 1 John 4:4, "Ye are of God, ye little children, and have overcome them, because greater is He
that is in you than he that is in the world. Higit na dakila yung nasa sa inyo kaysa sa nasa sanlibutan. Ang makikita po nating mga bagay na nasa sanlibutan ay pagkawasak, pagkasira, pagkakabahabahagi, pagkakawatak-watak ng mga relasyon ng mga tao. Yan po ang gagawin ng dyablo. Ilalayo niya tayo dun sa tamang pag-ibig, pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. At itong mga ito ay makikita natin sa mga huling mga panahon. Kaya kapag nakikita natin yan, ibig lamang pong sabihin, yan ay sinabi na ng ating Panginoon para maging handa po tayo. Tingnan natin, sabi po sa 1 John chapter 4 na atin pong binasa, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Pero paalala po in verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits with an S. Hindi lamang po isa, marami po yan. Try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. 2,000 years ago, sinabi na po, isinulat ni Juan itong mga bagay na ito, na ang mga palsong propeta, mga palsong tagapagturo ay maglilipana at naglilipana na nga po sa buong mundo, at ang tanging layunin nila ay manira, mangwasak, kung papaanong ang dyablo, ganoon po ang kanyang nais. Pero tayo po ay patuloy na nagiging maingat, lalo't higit sa mga bagay na ating napapakinggan. Isang bagay po, ang nais kong bigyang pansin po natin sa hapon pong ito, God is so much bigger than anything we will face. Higit na malaki, higit na makapangyarihan ang Diyos na ating sinasampalatayanan kaysa sa mga problema, suliranin, o anumang bagay na ating haharapin. At dito sa punto pong ito, nais ko pong bigyan tayo ng paalala that as we travel in this world, as we journey in this life, hindi po tayo nag-iisa. Yung atin pong inawit o pinakinggang prelude po natin, where no man stands alone. Hindi tayo nag-iisa sa ating paninindigan, sa ating pananampalataya. Sabi po ng scripture in the book of Psalms, oh, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakainam at napakaganda na makita ang mga magkakapatid na nagkakaisa. Tayo po ba'y walang mga problema? Lahat po ba tayo walang iniisip o iniindang karamdaman? Meron po. Pero sinasabi po, kapag ka nagkakasama, nagkikita-kita ang mga kapatid, nandoon yung napakagandang larawan ng pag-ibig at pagmamahalan sa bawat isa. Dahil may unawaan, may malasakitan, at pagbibigay ng bahagi sa gawain po ng atin pong Panginoong Diyos. Bakit ko po sinabing hindi tayo nag-iisa? No man stands alone. It's because we have the Holy Spirit in us. Kasama natin ang banal na Espiritu na gumagabay po sa bawat isa sa atin upang magbigay sa atin ng pag-asa. There is hope, there is joy, and there is strength na kailangan po natin to endure. Kung wala po tayong pag-asa, lahat po ng nakikita natin ay dyan lamang sa ating harapan. Hanggang 1 linggo lang ang atin pong tinitingnan. Pero kapag po may pag-asa tayo sa piling at biyaya ng ating Panginoon, yung panghinaharap ay meron pa rin tayong pag-asa. Kahit hindi natin nakikita, ano ba yung kinabukasan? Because we walk by faith and not by sight. Kung hindi man natin nakikita, may kagalakan pa rin tayo dahil every step of the way, alam natin na kasama po natin ang ating pong Panginoong Diyos. At kung alam natin itong bagay na ito, meron tayong kalakasan,
Meron tayong encouragement na ibibigay sa mga kapatid kahit na po tayo ay pinagdadaanan ng mga pagsubok. May panahon tayo para ibigay ang ating sarili, ang ating paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Isang ilustrasyon po, may tinanong na isang ultramarathon runner na tumatakbo 100, 150 kilometers ang kanyang tinatakbo. Ang tanong sa kanya, kapag ka dumating ka na sa punto na lahat ng bahagi ng iyong katawan ay masakit, ang ulo mo, ang katawan mo, at lahat ng kasukasuan mo ay masakit, ano ang inilalagay mo sa iyong kaisipan para ikay magpatuloy na tapusin mo ang iyong takbuhin? Ang sinabi po niya, 2 words, what if? Papaano kung hihinto ako? Ano kaya yung aking madadatnan? Paano kung hihinto ako dahil hindi ko matatanggap yung gantimpala, the reward na aking ninanais tanggapin? Marami pong mga Kristiyano na dahil sa mga pagsubok at suliranin sa kanilang buhay, kanilang tinitingnan ang mga bagay na ito at sila'y pinanghihinaan ng loob. Tayo pong lahat ay dinadaanan ng mga bagay pong yan. But what if kung ako'y magpapatuloy, ano kaya ang tatanggapin kong gantimpala sa Diyos? Kung ako naman ay hihinto, anong aking masasabi sa aking sarili? Bakit ako huminto? Alam po ninyo mga minamahal, marami na po mga kapatid na hinahanap natin kung nasaan, pero hindi po sila nagpapatuloy. Nandoon po at huminto na sila sa kanilang paglakad. Oo, mahirap at masalimuot ang pagiging Kristiyano. Pero hindi po tayo pinipigilan ng Diyos na huminto, pansamantala, o kaya'y lumakad. Pero ang mahalaga po ay tayo nagpapatuloy. Ipinagpapatuloy po natin yung pinasimulan ng Diyos sa atin. Because what if, pagkatapos ng ilang hakbang, ayan na pala pagdating ng Panginoon. Dito, huminto na ako, dadatnan ko pala ang Panginoon, malapit na. And in all of this, alam natin na hindi po tayo pababayaan ng ating pong Panginoong Diyos. Mga minamahal, it is so comforting to think na tayo po ay mahal ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, ang kanyang plano ay mabuti para sa ating lahat. He has a plan for our lives. May plano siya sa bawat buhay na kanyang iniligtas. Ito po'y alam niya sa kanyang foreknowledge. Tayo po'y narinito, hindi isang aksidente. Hindi dahil niyaya ka lang. May layunin ng Diyos para makasama namin kayo. At maunawaan natin ang mensahe na ibinibigay ng Diyos every Sunday para sa ating ikalalago bilang isang mananampalataya. God has a plan for you. Kung minsan hindi natin naiintindihan ito, and that's not the issue. Ang issue po dito, alam natin na may plano ang Diyos para sa atin. At yung plano pong iyon ay kapahayagan ng kanyang pagmamahal sa atin. Para bang sinabi natin, uy, may plano ako sa iyo. I have a plan for you. Siyempre, yung planong yun ay hindi para sa ikasasakit natin. Yung planong yun, kaya ko sinabi sa kanya, para ma-encourage siya, para ma-excite siya. Uy, may plano ako sa iyo pagka-graduate mo. Uy, ano kaya yun? Diba? So, ma-excite ka ngayon. Anong gagawin? Hihinto ka na lang? Hindi po. Kaya ko sinabi na may plano ay upang magpatuloy siya. That would give you the motivation to go on. Pero kung ako'y hihinto, padadala ako sa mga pagsubok na aking pong pinagdadaanan, paano ko matatanggap yung inihandang plano ng Diyos para sa akin? Alam po ninyo, when we read the Bible, it is not just theology, but it is His story of love for us. Dito po natin makikita bakit ginawa ng Panginoong Hesus ito. Bakit isinulat ng mga apostol itong bagay na ito. Dahil mahal po niya tayo.
Hindi naman niya tayo bibigyan ng mga pangungusap para mawalang kwenta lang. Kundi ang mga pangungusap na yan ay para sa ikatitibay, ikalalago natin bilang mga mananampalataya. And as we grow in our Christian life, mapapansin natin na unti-unti na palang tumitibay ang ating tindig at pananampalataya sa ating Panginoon. Paano ka naging matibay? Dahil sa mga pamamaraan ng Diyos. That is His plan for you. And sometimes His plan may not be easy. Hindi po madali. And sometimes kailangan po nating umakyat. Akyatin ng mga bundok. Mahirap, pero sabi nga po, kung ang bundok ay mapino at hindi babato, hindi mo kayang akyatin. Tama po ba? If the mountain is smooth, you cannot climb. Kailangan yung mga bato, yung mga nandiyan sa dadaanan mo, ang magiging tuntungan mo para ikay magpatuloy. Dahil kung yan ay smooth at walang pagsubok, hindi ka makakaakyat. The same is true kung minsan tayo po'y pinadadaan ng Diyos sa mga baha ng ating buhay. Minsan malunod-lunod na tayo. Wala tayong mapuntahan. Lord, tulungan mo ako. Pero kagaya po ni Peter, O ye men of little faith. Nung hawakan po, kinuha ng ating Panginoon ang kamay ni Pedro. Bakit ka nawala ng pananampalataya? Maaari tayong lumakad sa mga pagsubok na yan kahit na po tayo lumakad sa tubig dahil kasama po natin ang ating pong Panginoon. And sometimes, tayo po ay dumadaan sa mainit na panahon. We may tread the desert, wala tayong mainom, pero at the end, there is that living water. Alala po ninyo in John chapter 4, sabi po ng ating Panginoon, kung kilala mo lamang kung sino itong humihingi ng tubig sa iyo, baka ikaw pa ang humingi sa Kanya. Dahil itong tubig na ibibigay ng ating Panginoon, hindi ka na mauuhaw pa. Saan ka hindi mauuhaw? Sa mga biyaya ng ating Panginoon. Continuous blessing ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga minamahal, this is not just theology. Ang nakasaad sa banal na kasulatan, hindi lamang po ito theology, but rather it is His story of love for us. Kaya nga sa tuwing binabasa natin, nangungusap ito sa ating buhay. Ang ating espiritu ay napagpapala. Nagkakaroon tayo ng gabay at patnubay sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. And every time we hear the Word of God, sa tuwing pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, nadadagdagan ang ating pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing the marites of this world. Tama po ba? Hindi eh. Hearing the Word of God. Alam po ninyo kung minsan, napakaingay ng mundo pagdating sa mga kwento sa sanlibutan. At sometimes, nakatutuwa naman po. Pero pagdating sa salita ng Diyos na atin kong pag-uusapan, para bang napaka-formal. Bakit po tayo pumapormal? Kasi ito yung mga salita ng Diyos at hindi ito salita na nasa sa labas. Ang buhay po natin ay plano ng Diyos. And that plan is the best plan na pwede natin maranasan. Ang mga magulang po ba natin ay nagpaplano ng hindi maganda? Kung ikaw ay magdidibu at meron din namang kakayahan, palagay nyo, doon lamang sa isang maliit at simpleng mga resort, doon mo gagawin ang dibu ng iyong kaisa-isang anak? Hindi, syempre. So magpaplano ka long before because you love that person. Alam mo na ibibigay mo yung the best para sa kanya. God's plan may not be the easiest. Hindi lang yan madali. But it is the best for us. It's not the easiest dahil, sabi nga po ng salita ng Diyos, makitid ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At kakaunti ang mga nakasusumpong noon. Maaliwalas, malawak ang daan,
patungo sa kapahamakan at marami ang nakasusumpong naman doon at gusto nila doon. Mga minamahal, the walk of a Christian may not be smooth, but it is the best way para sa atin bilang mga mananampalataya. Naitanong na po ba natin sa Diyos, Lord, what is your plan in my life? Marahil po hindi natin naitatanong yan because we just go through the motion of our Christian life. At kung anong nais ipagawa ng Diyos sa atin by the prodding of the Holy Spirit sa ating pong mga buhay, ay ginagawa po natin ito. Let me share with you a testimony sa aking pong buhay. Nung ako po'y grade 6, dahil meron po kaming annual retreat, 3 days annual retreat, meron pong portion doon na kami po'y mag-iisa. Kung saan kami pupunta sa loob ng campus at pagdating ng oras, kami babalik doon sa auditorium. And then, ako po'y napunta sa isang maliit na garden sa tabi ng gymnasium. Naitanong ko po, sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit mo ako nilikha? Bakit ako naririto? What is your purpose in my life? That was many years ago. Baka mahalata po niyo yung edad ko eh. Many years ago. Nakalimutan ko na po yun. And then on third year high school ako, that was 1977, 78. Meron po kami teacher, Spanish Salesian, si Father Revilla. Madalas po niya kami tinatanong, kahit saan kami makita, where are you going? Father will play basketball. Ngingiti lang siya. Pagdating sa klase, where are you going? Di kami makasagot nasa klase kami. And then one time, after a few weeks na palaging ganito, biglang sumagot yung aking kaklase. Sabi niya, where are you going? Tumayo po yung aking kaklase at sabi niya, I will finish my high school, go to college, go to medical school, and become a doctor. Natawa po siya. Because you know your path, you know your direction in life. Nagtingin lang po kami, uy ka na. Wala po kaming plano, basta makaraos lang. And then, after all these years, yung pong kaklase kong yun, ay nasa Amerika na isa ng doktor. There is a plan na nais ng Diyos sa atin. At anong plano ng Diyos sa atin? Ito pong posisyon ko ngayon, hindi ko po hiningi ito sa Panginoon. Kung alam ko lang na ito ang bibigay ng Panginoon sa akin, baka hindi po ako tumugot. Pero bakit po ako nagpatuloy? Simply because I know whom I have believed. Alam ko yung Diyos na aking sinasampalatayan. Naging madali po ba ang aking buhay Kristiyano? Hindi po. Maging yung aking buhay, bago ko nakilala ang Panginoon, kagaya rin po ng marami, ay dumaan din po sa mga kalokohan sa buhay. Nevertheless, God has a plan for us. It may take a lot of years bago natin ma-realize na may plano pala ang Diyos. Kagaya po ng mga Israelita, it took them 40 years, 40 taon, bago po nila narating yung promised land. At yung mga original na nanggaling po sa Egypt, hindi na po sila nakatawid dahil lahat po sila yung namatay. Yung pong mga sumunod na generation, sila po ang nagmana na bagay po yun. Now, tanong po natin, bakit po pinadaan ng Panginoon itong mga Israelita for 40 years? Samantalang pwede naman po silang makarating doon sa promised land in 40 days. But why did it took them 40 years? And sabi po sa Deuteronomy chapter 8, to prove them, to humble them, and to know what is in their heart. Para malaman, ano ba yung talaga yung nasa puso mo? Ikaw ba talaga yung susunod sa mga kalooban ng Panginoon? Because in verse 1, nakasulat po doon na huwag mong kalilimutan ang mga kautusan ng Diyos. Do not forget His laws. Ituro mo ito sa iyong mga anak. Dahil ito ang magbibigay sa inyo ng gabay para kayo makatawid
sa mga pagsubok na ito. 40 years in the wilderness. Ano po ang kanyang ibinigay? Sila'y naglalakad sa init ng araw. Nagreklamo sila. Wala tayong tinapay, buti pa sa Egypt. Wala tayong ganito, wala tayong tubig. Alam po ninyo, lahat po ng mga bagay na yan ay pinrovide ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi po ng Diyos kay Moses, ampasin mo yung bato, umagos po yung tubig. Wala silang tinapay, pagising mo sa umaga, dadampot ka na lang. Nandoon yung mana. Sabi nga po sa scripture, ni ang mga ninuno ninyo, hindi nila alam yan. Kayo rin, hindi ninyo alam saan ang galing yan. May mga pagpapala po ba tayong tinatanggap mula sa Diyos na hindi po natin inaasahan darating? Kapag ka tayo nauuhaw, natiriyan yung salita ng Diyos, andi dyan ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi po niya, I am the living water. Akong buhay na tubig. Kung alam mo lang kung sino humihingi sa'yo, baka ikaw pa humingi sa Kanya. Sabi po ng ating Panginoon, kailangan natin ng meat. Sa takip siling, bumabagsak po yung mga whales, yung mga pugo. At dadamputin na lang nila. God has always been there to provide. Bakit po? Siya ang may plano na doong kadumaan. May plano po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Let me read Psalm chapter 32, verse 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eyes. Sa Tagalog po, aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Gagabayan kita ng aking mga mata. Ano pong sinasabi ng ating Panginoon? Ipaalam ko sa iyo ang aking plan. I will show you my plan. And I will teach you the way which thou shalt go. Ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. At gagabayan kita ng aking mga mata. Kung ito ay totoo, in the Old Testament, yung Diyos na nagligtas sa atin, marahil higit pa rito ang Kanyang ibibigay sa atin. If I know that God has a plan for me in my life, hindi ba ako makikinig? The problem is, kung minsan ayaw nating makinig sa mensahe na sinasabi po ng ating Diyos sa atin. If I will allow God to guide my life, kung hahayaan ko, kagaya ng sinabi po in the book of Psalm, I will guide thee sa daan na dapat mong lakaran, hindi ba ako makikinig sa Kanya? Pag sinabi ng Diyos, huminto ka muna, hindi ka ba hihinto? Dito ka sa kanan, hindi ka ba gagawin ng kanan? Pero madalas po, dahil sa ating hindi pagkaalam sa mga plano ng Diyos, akala natin mas tama yung ating mga plano, minsan hindi tayo sumusunod sa Panginoon. So, imbis na yung mabuti ang ating maranasan, yung makasasama sa atin, ang ating pong nararanasan. Kung hindi po tayo makikinig, we will miss the blessing ng ating pong Panginoong Diyos. Isang bagay po ang to be guided. Yung tayo po'y masabihan, oh, huwag kang pupunta dyan sa lugar na yan. Kasi, naalala ko po, merong isang daan na paggabi hindi mo mapapansin, napakaliwa pala. Kung manggagaling ka dito sa may Ilocos Sur at malapit na po yun sa Vigan, meron pong isang 45 degrees. Pero yung daan na nasa harapan mo ay kasing lapad din ng pakaliwa. Kung hindi po din natin alam yung daan na yon, didiretso ka. Sinabihan na po ako, sabi ng ahente ko dati, Sir, sa bandang ganyan, baka magkamali ka, pakaliwa yun. Baka madiretso ka.
It is one thing to be guided, and it's another thing to listen. Alam po ninyo, dumiretso po ako. Nakarating ako sa baryo. Sabi ko, hindi nakako, syudad ka ako to. So umatras po ako. At lumabas po ako sa sasakyan. At nakita ko nga, talagang parehas na parehas. Kaya lang, kailangan ka pumaliwa. Ngayon po, meron ng signage dito, kaya hindi ka na maliligaw. Pero noon po, wala pa niyan. It is one thing to be guided, it is another thing to be a listener. Bakit ko po sinabi ito? Because to become a good conversationalist, you must be a good listener. Dahil madami po sa atin, we are a great talker, pero hindi po tayo nakikinig. Bakit po sinabing good? It is simply because pag tayo po'y nakikinig, naiintindihan natin saan nanggagaling yung sinasabi ng ating kausap. Ano yung kanyang pinagdadaanan para maunawaan natin yung ating pong pagbibigay ng payo at mensahe din naman sa kanya. Mga Kristiyano, as we are Christians, it is our responsibility to listen to God. Marami pong mga pagkakataon ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagbibigay ng mga aral at turo sa banal na kasulatan. Isang bagay po in Mark chapter 4, in verse 3, ganito po ang ating mababasa. Hearken, behold, there went out a sower to sow. Pagka binasa po natin, agad tayo dumidiretso, merong isang tagahasik na naghasik ng binhi. Pero yung unang salita na sinasabi po ng ating Panginoong Jesus, makinig ka. Hearken. Makinig. Dahil kung hindi ka makikinig, hindi mo maintindihan ang sinasabi ng parabolang ito. Kung babasahin po natin yung pagkatapos ng kwento ng ating Panginoon, ang sabi po ng kanyang mga disciples, sabihin mo nga sa amin, ano ba ang ibig sabihin nito? Because narinig nila yung kwento pero hindi nila naiintindihan. Kailangan pang ipaliwanag ng ating Panginoong Jesus itong parabola ng isang manghahasik na ang kanyang hinasik ay binhi ng salita ng Diyos na ito'y tumubo o nakarating sa 4 na klase ng lupa. May mga matigas na lupa, may madawag na lupa, mayroong mababaw lang ng lupa, at mayroong matabang lupa. Ang sabi po ng ating Panginoon, makinig nga kayo. Anong dapat kong pakinggan? Anong klaseng lupa meron ako sa aking puso? Oo, nakikinig ako ng kanyang salita. Oo, nauunawaan ko ang nais ipaabot ng mensahe sa akin ng ating Panginoon. Pero, nakikinig ba tayo na ito ay para sa ating ikabubuti? Ito ay para sa ating ikalalago bilang isang mananampalataya? Or do we just go through the motion of being a Christian na kailangan po dumalo sa gawain? Isang talata pa po sa verse 23 of chapter 4. If any man have ears to hear, let him hear. Sabi po, kung ang sino mang tao ay may tengang nakaririnig, hayaan siyang makinig. Meron tayong lahat na tenga, ngunit hindi po lahat ng tenga ay nakikinig. Tama po ba? May mga pagkakataon na naririnig natin, ngunit hindi natin binibigyan ng pansin. Pumasok dito, lumabas dito, ganun pa rin naman. Walang naging bunga. Pagpasok po dito, tago natin sa ating puso. Paraan natin ito para huwag makalabas. Paano po natin gagawin ito? We meditate on the Word. Unawain natin. Hindi lang tayo nakikinig. Tayo nagsusulat sa mga talata. Ano sabi ni Pastor? Ay, uulitin ko na lang sa message ni Pastor. Panunuorin ko na lang. Salamat sa Panginoon. It's a great blessing. Pero, panoorin po ninyo yung mga nag-a-attend kay Charles Stanley. Lahat sila may ballpen. Lahat sila may Bible. Dahil nais po nilang makinig
sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. Mark chapter 7 in verse 14, it says, "And when he had called the people unto him, he said unto them, Hearken unto me, every one of you, and understand. Makinig kayo sa akin, lahat kayo, at umunawa." Mga minamahal, 25 times in the New Testament, mababasa po natin yun. Verily, verily. Kapag ka inuulit po ang isang pangungusap, ibinibigyan lamang po ng diin ng ating Panginoon ang mga talatang ito. Jesus Christ is giving emphasis to this. Salamat na lamang po sa biyaya ng banal na Espiritu na isulat po ang mga aral at turo ng ating Panginoong Jesus. Otherwise, ito po'y magiging hearsay lang. Parang kwento lang yan. Pero dahil nakasulat po, alam natin na ito ay totoo. Ang sabi po, "Hearken unto me, every one of you, and understand." Mahalaga po na tayo ay nakikinig. Dahil ito po ang katotohanan. At ang katotohanan yan ay kailangan natin sa paglago natin bilang mga mananampalataya. At hindi lamang tayo basta-basta nakikinig, we listen carefully. Maingat tayong nakikinig, and we listen intently. Meaning, with intention na makinig. Hindi lang makaraos yung preaching ni Pastor. 45 minutes na si Pastor, tatagal-tagal naman yung preach na yan. Para bang naiinip tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos? Let me share this truth sa aking pong buhay. Noong pong ako yung bago-bagong Kristiyano, nakikinig po ako ng Back to the Bible sa DZAS. At meron po akong notes. Radyo po yan, nakikinig ako. Sulat ako ng sulat. Lahat ng aking alam kong makakatulong sa akin sa paglagong Kristiyano, nakasulat. Sulat ako ng sulat. Minsan kahit natutulog na po ako, gabi na, marunong po akong sumulat. Pag meron pong pumasok sa aking isip, meron po akong papel sa tabi ko at lapis. Hindi po ballpen dahil sumusulat po ako. Madilim po yan. Pagising ko sa umaga, titingnan ko, ano kasi may hawig na po. Kahit na parang kinalkal ng manok, pero nandoon na tayo, nga pala, ito pala yun. Bakit po ganun ang aking naging attitude? Simply because uhaw po ako sa salita ng Diyos. Nauuhaw ako na unawain, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ngayon po, kung minsan narinig ninyo, pero meron kayong na-miss. Pero pagdating ninyo sa bahay, as you meditate, as you have written the text, may sinulat kayo, then, nare-review po natin. Pwede mong balik-balikan. Pwede mong tingnan yung sinasabi at narinig po ng bawat isa sa atin. Mga minamahal, gaano ka-importante po na makinig tayo sa salita ng Diyos? How important it is for us to listen to God's Word? Dahil ito po ang ticket natin sa langit. Gusto mo makarating ng langit? Wala po yan. Gusto mo makarating ng langit? Andi dito po yan. Listen. Ano po ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus? "Verily, verily, I say unto you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God." That is the ticket. You need to be born again in spirit para ang iyong luma, dating pagkatao, baguhin ang ating Panginoon, and you become a new man. You become regenerated. You become sanctified. You've been justified. At patuloy na nililinis ka ng Panginoon. Ngayon, ang pakikinig mo ng salita ng Diyos ay hindi lamang papaimbabaw, kundi ito'y may diwa na sa iyo, may meaning na, may halaga na yan sa bawat isa sa atin. And listening to the Word of God is to receive eternal life. Faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Para lumago po tayo sa ating buhay pananampalataya, we listen to the Word of God. Alam po ninyo, His purpose in giving us His Word, hearken, makinig kayo, is to give us direction. Saan ba kayo dapat patungo?
God will give you that direction in your life. 3 years lamang po nagmisyon ang ating Panginoon na nakasama po niya ang kanyang mga apostles and some of the disciples. 3 years. Pero sapat na po yun para tayo po ay makatanggap ng pagpapala sa Kanya. Hindi po lahat ng nangyari at ginawa ng ating Panginoong Hesus ay nakasulat. Dahil ang sabi po ng salita ng Diyos, kung lahat ng iyan ay nakasulat, hindi magkakasya ang lahat ng mga aklat sa buong mundo. John 21 verse 25. And there are also many other things which Jesus did, the which if they should be written, everyone, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen. O hindi raw po magkakasya. Aanin mo yung napakaraming libro. Ito nga lang isa, kung isa hindi natin nababasa. Di ba ba? Ayan, ito lang. Hindi natin nababasa. Maghahanap pa tayo ng napakaraming libro. In the reading of books is weariness of the body. Ang guidance po ng ating Panginoon has no value at all kung hindi po tayo marunong makinig. Ano po ang mararamdaman ng ating mga magulang kung tayo po ay pinagsasabihan at itinuturo ang daan ng katwiran pero ayaw nating makinig? Alam po ninyo, sometimes hinahayaan tayo ng Diyos. Dahil ayaw mo makinig, hahayaan ka niya doon sa gusto mo. At dahil ang gusto mo ang mangyari, you will make a mess out of your life. Dear brothers and sisters, ito lamang po nais ko i-share sa inyo. When we do not listen, we make a mess out of our lives. At hindi lamang po tayo ang masasaktan. Masasaktan din po yung mga mahal natin sa buhay. Kung ikaw ay lilihis ng landas sa iyong paglakad bilang isang Kristiyano, sino po ang nasasaktan? Ang ating Panginoong Diyos. Ako, masasaktan. Ang mga kapatid, masasaktan. Sino po ang mapupulaan? Ang iglesia. Born again ba yan? Kristiyano ba yan? Sino po ang nasasaktan? Akala lamang po natin tayo lamang ang may karapatan. Pero hindi po. Isipin lamang po natin, marami po ang masasaktan. Kapag ka po nakikita ng dyablo na napaghahati-hati niya tayo, nawawasak niya ang ating pong mga relasyon, ang ating pong pagmamahalan sa bawat isa, tuwan-tuwa siya. Sino po nasasaktan? Ang ating Diyos Ama. Tayo rin po nasasaktan tayo kapag ka po nangyari ang mga bagay po ito. How does God speak to us? Through the Bible. So, hindi ko pa naman narinig ang Diyos na nangusap sa akin. Gusto po ninyong marinig ang tinig ng Diyos na nangungusap sa atin? Basahin po natin ang banal na kasulatan ng malakas. The righteous perish and no man layeth it to heart, and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. Randomly po, I am in Isaiah chapter 57. The righteous perisheth, and no man layeth it to heart. Ang isang matuwid na tao ay napapahamak at wala lang silang pansin. Wala lang kwenta sa kanya. Kung ang isang matuwid na tao ay mawasak ang kanyang pananampalataya, walang kwenta sa kanya. But if we will listen to God's word, anong ating gagawin? We take care of our brethren. Hindi ba natin sila nakikita? We can pray for them para sila'y gabayan ng ating pong Panginoong Diyos. Dumarating po tayo sa church, madala-dala po ang ating mga Biblia. Bakit po? Ang pastor, hindi po ang authority. Ang aklat pong ito, ang authority ng ating Panginoong Diyos. At dito po tayo nakasali. Pag po kayo nag-attend sa ibang mga churches, at ang pastor ay walang dalang ganitong aklat, at ang dala po niya ay
tablet, o kaya ganito. Titingnan po ninyo, outline po yan. Kasi no, papaubos na po yung papel ko sa bahay. Now, bakit po kailangan itong librong ito? Dahil nakasulat po sa banal na kasulatan. Tingnan po natin sa Job chapter 19 and verse 23. Ano po ang sabi doon? Oh, that my words were now written, oh, that they were printed in a book. Narinig ko po yan, ay shinare ni Pastor Omar sa amin, ni Brother Waldo noon, binisita po namin siya. Hindi ko po makalimutan yan. Job 19 verse 23. Ang aklat ni Job is considered the oldest of the books. Pero bakit nandito yan na? Isinulat na ang salita ng Diyos ay nakalagda. It is printed. Wala pa naman pong printing press noon. Pero why is it printed in a book? Hindi po sa tablet, hindi sa cellphone. And they were graven with an iron pen and lead in the rock forever. Kung hindi po natin binabasa ang salita ng Diyos, what will be our guide? Ano po ang mga guide natin? We open our Bible and we read His conversation for us. Pagka po tayo nananalangin tayo dahil meron tayong gustong kausapin natin ang Diyos. Siya ba'y kumakausap din sa atin? Opo. Hindi po pagkatapos natin in Jesus name, tatayo na tayo, maglalaban na tayo, maghuhugas na tayo ng pinggan, magluluto na tayo. Stay for a moment and listen. Mangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pagka po meron tayong nakitang mga talata, we meditate on it the whole day and ask God para maunawaan po natin itong Kanyang mga salita. God always speaks to our lives. And even in warnings, it is also good para sa atin. Mainam yan kapag tayo po ay nabibigyan ng babala. Sa mga pangyayari po sa ating buhay, God can speak to us. But not at all, hindi po sa lahat ng pagkakataon. Pero ginagamit din po ng Diyos ang mga tao para po magpahatid ng Kanyang mensahe sa bawat isa sa atin. Dear brothers and sisters, kung kayo po may problema, unahin po muna natin ang Diyos. Bago natin hilingin ang payo ng ating kapatid. Dahil marahil yung Kanyang ipapayo ay ayon sa Kanyang kaisipan at damdamin. Nung ba may pinaplano ka, ay, huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin. Pero yung palang pinagagawa ng Diyos sa'yo. So kung minsan nagka-clash po yung thoughts at ang mas madalas po natin bilhin, oh ha, tama ka kapatid. Hindi ko na nga gagawin. Ang atin pong madalas dapat gawin ay ganito. Ating hilingin sa kanila. Pastor, kapatid, makipag-pray mo naman ako. Meron akong desisyon na gagawin. It is between you and God. At sila ay tutulong para makita mo yung direksyon na nais ng Diyos para sa iyo. Huwag lang po natin sabihin sa Kanya, ito kasi yung gusto kong gawin eh. Sabihin mo na muna sa Diyos and let God help you to decide dito sa mga bagay na ito. Sometimes, in our prayer time, sabihin po natin sa Panginoon, Lord, this time I will be quiet. Tatahimik lang ako. And speak to me. May your Holy Spirit speak to my spirit para maunawaan ko yung mensahe po ninyo sa amin. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Yung pag-acknowledge natin, sino ba ang Diyos na magbibigay ng gabay sa atin? Pero bago po lahat ng iyon, magtiwala muna tayo na ang Kanyang magiging payo at sasabihin sa atin ay para sa ating ikabubuti. Alam po ninyo kung bakit kung minsan ayaw po nating malaman ang kalooban ng Diyos. Kasi po natatakot tayo sa Kanyang sasabihin sa atin. May udyok na ang banal na Espiritu, ayaw lang natin.
meron siyang ipinagagawa sa atin, pinipigilan natin dahil hindi ko kaya. Hindi po ba? Natatakot tayo sa magiging sasabihin ng ating Panginoon sa atin. Dear brothers and sisters, kapag ka po tayo ay magulo sa ating kaisipan, and we are not at peace, God cannot speak to us. Pag magulo po ang ating isip, pag gulo ang ating damdamin, hindi makakapangusap ang Diyos sa atin. Only in that moment of peace and submission sa ating Panginoong Diyos, siya mangungusap sa atin. In that still, small voice. At yung kanyang pangungusap na iyon is a distinct calling sa bawat isa sa atin na tayo lamang ang nakauunawa. Palagay po ninyo kung halimbawa sinabi ko sa aking mga kamag-anak na magre-resign na ako sa aking trabaho at ako'y magpapastor. Ano po ang sasabihin nila sa akin? Kasi siraan ka na ng ulo. Yung panganay mo lang, hindi pa grade 6. Iiwan mo yung trabaho mo, kaganda-ganda ng trabaho mo, meron kang sariling sasakyan, magandang sweldo mo. Tapos, iiwan mo ang papastor. Magkano sweldo ng pastor? Di ba? Palagay po ninyo kung sinabi ko yon sa tatay ko, sa nanay ko, ano sasabihin nila? Hindi ako papalagan. Pero dahil narinig ko po yung tinig ng ating Panginoon, and that calling was a distinct call, hindi po ako nagdalawang isip. Dahil ang tumawag po sa akin ay ang Diyos na alam kong hindi magpapabaya sa akin. Yung pong motor na binigay ninyo sa akin, hindi ko po napapaandar kasi walang baterya. Pero andar naman po, hindi ko palang naaayos. Pero ano pong ginawa ng Panginoon sa akin? Pinahiram po niya ako na isa sa sasakyan. Brand new pa. Yung kulay pula. Hindi po akin yun. Ipinahiram lang po sa akin para magamit ko every Sunday. Para sa ministry. Hindi ko po inaangkin yun. Galing po sa Diyos. Dahil alam ko hindi niya ako pababayaan. Amen. Lahat po tayo, kung marunong lang tayo makinig sa tinig ng Diyos, hindi po siya magkukulang sa atin. Sapat po ang kanyang biyaya. As we go through life in this journey, listen attentively to the voice of God at hindi po tayo magkakamali. Dahil God will not contradict Himself. Tinawag ka niya para maglingkod sa Kanya, pababayaan ka ba niya? Hindi. Yung 31%, yun sa akin yun. But the 69% na lakas, galing sa Panginoon yun para ako'y makapaglingkod pa sa Kanya. Hindi ako, kundi ang Diyos. I know the God whom we serve. Kaya ko po na i-share sa inyo ang bagay na ito. Simply because may we be encouraged that when we listen to the Word of God, to His calling sa atin, lalo magiging maayos ang ating pong buhay. Pag tumugon po tayo sa Kanya, tila ba parang inalisan tayo ng tinig sa ating pong mga puso at sa ating mga kaisipan at meron po tayong kapayapaan. And when we are at peace with God, maliwanag po nating maririnig ang Kanyang tinig sa bawat isa sa atin. Lastly po, ang katawan po, the body of Christ, will be glorified. Pag ikaw ay tumugon, nakikita ng mga kapatid ang iyong patotoo, ang iyong paglakad na mahusay sa ating Panginoon, ano pong mangyayari sa kanila? Sila rin naman ay may encourage para maglingkod din sa ating pong Panginoon. Kahit sa anong kaparaanan, gawin po natin ito na ang Diyos ang ating pinaglilingkuran dahil doon po niya tayo tinawag. Doon po natin narinig yung ministry natin para sa ating pong Panginoon. Nakikita po ninyo mga bulaklak na yan. Noon po hindi ganyan yan. Pangit po ang pagkakaayos niyan.
Pero nang dahil po sa biyaya ng Panginoon at yun ang kanyang ministry, sabi niya, walang makikialam dito, ako ang gagawa nito. Tingnan po ninyo kung gaano kaganda. Ministry po yan, paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kahit gaano kaliit. Alam po ba ninyo na yung presensya lang ninyo every Sunday is a great blessing? Amen. No? Listen to God's word. Your presence alone is a great blessing sa bawat isa sa atin. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ako ay natutuwa and it's a great blessing for me. Yung pong fellowship ninyo in the Word every Tuesday. Kita po ninyo yung nakasulat doon. Naintindihan po ba ninyo? Sila naintindihan na nila. 1 minute Si po istorya Brother ni Dean, Pao. maingay pa na nagpupuhan na nagtatanong. Nababalitaan ko pong lahat yan. And I'm blessed dahil sa mga ginagawa po niya. Fellowship is in the Word. Pagka po ang fellowship ay walang masalita ng Diyos, it's just an activity. Pero kapag ka po yung fellowship in the Word, kahit tinapay lang yan, napakasarap. Okay? Amen po ba? Amen. So yung mga men na wala namang pong ginagawa, every Tuesday, anong oras kapatid? 6:30 po. 6:30 po. And then, yun din pong prayer meeting kung kayo po ay libre, araw po ng Biyernes, alas 6:30 rin po na gabi. Dito po tayo. Panalangin po natin ang mga kapatid, lalo tigit yung mga hindi makadadalo. Patuloy po nating pakinggan ang tinig ng Diyos sa ating po mga buhay dahil ang Diyos po ay tapat at sapat po sa lahat ng bagay sa ating po. Amen. Manalangin. Tunay po dakilang Diyos na hindi lamang po kami nakikinig, kundi aming inuunawa ang mga salita na inyong pong binibigay sa aming mga puso. Alam po namin, O Diyos, na meron kang unique message sa bawat isa, na yung matagal nang iniuutos sa bawat isa sa amin. Ngunit kami po ay hindi pa nakatutugon. Ngunit alam namin na kayo po ay maunawain. At alam namin, O Diyos, na darating din ang sandali na hindi kami mapapakali sa aming buhay hanggat hindi po kami tumutugon sa iyong naisin naming paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, na ang mensahe na aming narinig ngayon ay magbibigay po sa amin ng kagalakan, ang aming po buhay pananampalataya. Lalo tigit, habang inaantay po namin ang inyong malapit ng pagdating, datnan mo nawa po kami naglilingkod, datnan mo nawa po kami patuloy na nag-aantay sa iyong malapit na pagdating. Maraming salamat po. Pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo. And now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that is well-pleasing in His sight. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Once I stood in the night with my head bowed low, in the darkness as black as could be, and my heart felt alone, and I cried, "Oh Lord, don't hide your face from me. Hold my hand